Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa Makati City. Isang bagong project pa lang itatayo dito. Makikita natin dyan sa unahan ang De La Rosa Car Park 2. I-demolish na pala yung parking building na yan para tayuan ng mas maganda at mas bago na project na magiging isang mixed-use development. Makikita natin itong advisory kung saan sinasabi dito na ang public transport terminal dito sa De La Rosa Car Park 2 ay magsasarado na at ang terminal ay ililipat na doon sa De La Rosa Car Park 1. Kaya pala naging abandonado na ang De La Rosa Car Park 2, magsasara na pala ito. I-demolish na pala itong building at papalitan ng open park na may kasama din na retail areas at marami pang iba. Para sa mga commuters dati na sumasakay dito sa De La Rosa Car Park 1, ito na yung huling silip natin bago pa i-demolish ang building na ito. Medyo luma na rin ang De La Rosa Car Park 2 building at medyo outdated na. Sayang din kasi itong area, napakalawak din, kaya naman napag-isipan ng Makati City Local Government na i-demolish na ito at tayuan ng mas magandang proyekto. So ayan guys, makikita naman natin nagsara na yung lahat ng mga stores dito, pati na yung terminal at parking areas. Malawak pala yung area dito. Pwede talaga na magtayo dito ng park, commercial complex at marami pang iba. Abangan natin ang pinakabagong park na itatayo dito ng Makati City sa mga susunod na buwan. Pwede pa nga dito magtayo ng bagong mall eh. Magiging multi-use block na pala yung area na ito na magkakaroon nga ng commercial building, open spaces, park at garden. Katabi lang pala ito ng ginagawa na bagong BPI Tower. Bakit nga ba pinatayo ang mga parking building na ito sa Makati? Dahil ba bawal ang street parking dito?
Bukas pa hanggang June 30 ang elevated walkway na nagko-connect sa dalawang car park building. Yung car park 1 ay nandun sa unahan. Sa susunod na buwan, i-demolish na rin itong walkway at papalitan ng mas maganda at mas moderno na bagong walkway din na i-connect sa mga bagong project na itatayo dito. So ayun guys, goodbye na pala sa De La Rosa Car Park 2 building. Abangan natin ang bagong project na ito ng Makati City, mukhang maganda. Marami mga park dito sa Makati City, isa na nga dito ang Ayala Triangle. Isa sa pinaka well-maintained park ang Ayala Triangle Garden. Unti-unti na rin na nagkakaroon ng redevelopment dito sa Ayala Triangle Park. Yung ibang areas dito ay medyo outdated na rin ang park design. Ito ang pinakabagong project na ginawa dito, ang commercial strip. Natapos na ang project na ito at iba't ibang mga upscale restaurant at cafe ang nagbukas dito. So ayun guys, ang dami na mga bagong restaurant dito sa Ayala Triangle Garden. Kilala nyo ba tong artista na makakasalubong natin? Nagkaroon ng buhay ang boring na area na ito sa Ayala Triangle Garden. Pwedeng-pwede naman na ganito ang gawin sa Luneta Park. Paikot pala dito sa Ayala Triangle itong bagong canopy. Ngayon ay nadugtungan pa nga ito at hanggang doon na sa Ayala Triangle Gardens Tower 2. Sa ngayon malapit nang matapos itong bagong extension ng canopy. Mas okay din na madadagdagan pa ang mga park dito sa Makati. Kapag weekend nga ang Paseo de Rojas ay sinasara para sa iba't ibang mga events katulad ngayon may weekend market.
Ang location ng Ayala Avenue ay isang runway ng dating airfield. At dito nga makikita natin yung dating tower building na ngayon ay isa ng restaurant. Ongoing na pala ang 13 billion redevelopment sa 4 na malalaking Ayala Malls. 2 dito sa Makati, ang Glorietta at Greenbelt. Makikita naman natin medyo outdated na ang Glorietta Mall. Kaya naman unti-unti na sinisimulan ang major redevelopment dito. Pero by segment ang gagawin at hindi bigla ang isasara ang mall. Habang ginagawa ang renovation, bukas pa rin ang mga mall. Hanggang sa ngayon napakaraming tao pa rin dito sa Glorietta Malls. Dito sa atrium natapos na ang ginawa na renovation. Makikita nyo naman mas modern na ang disenyo dito sa gitna. Ang Greenbelt 1 ay didemolish na nga at papalitan ng mas bago at modern na mall. Ang Greenbelt 2 naman ay magkakaroon ng major redevelopment, pati na ang Glorietta 3. Kasama din sa 13 billion major redevelopment ng mga Ayala Malls, ang Trinoma at Ayala Center Cebu. So ayan guys, ayaw ko nang umikot dito sa Glorietta dahil check na maliligaw ka. Isa pa sa magkakaroon ng major redevelopment ang Glorietta Park. Magiging mas maganda ang park na ito kapag natapos na. Natapos na rin ang ginawang renovation sa SM Makati na connected na ngayon dito sa One Ayala. Ang One Ayala Grand Terminal naman ay matatapos na at malapit ang magbukas ang Seda Hotel. Dito sa ground floor ang bus terminal at nasa lower ground floor naman ang PUV terminal. Ito ang pinakamoderno na PUV terminal. Dito ang sakayan ng mga jeepney, modern jeepney at UV Express. Air-conditioned na, may waiting area pa, may food court din dito at organized ang pagsakay. Tingnan nyo itong table nila, may trash can na sa gitna. Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga mega project na ginagawa ngayon dito sa Makati City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching!